Morning, mga brother and sister, mga baguhan. Ako po may testimony. Itong linggong buto, meron guest speaker ng pangalan ay si Angela at saka si Paul. Taga Columbia na guest speaker sa New Life itong linggo. Tinuruan tayo na nasa healings. Ako naman, ando na may mga partner din ako dun sa ating church. Pagkatapos po nung nagsasalita itong si Paul, parang alam niyo yung malamig, parang may naramdaman akong parang malamig na parang kinikilabutan yung unang nagsasalita siya. Tapos yun nga, may partner din ako na hindi ko na siya kilala, ngayon ko lang nakilala sa ating church sa New Life. Yun. Tapos hindi yun, nakikilala ko pa yung tiga Muntinlupa na Sulema na yung hipag. Nagkakilala kami sa New Life. Sabi ko, kaibigan ko yung si Sulema, sana kakadalin mo rito ako sa New Life na para ako Sige, misa sabi niya, isasama ko yung biyanang ko, sabi sa akin ng babae. Siya yung mawak sa akin. Tapos ngayon, hindi pa rin ako nagpatinag. Natapos yung service. Pumasok ako sa loob. Kausap ko si Pastor Paul Giage. Sabi niya, kung meron ka pang time, meron pang Filipino service. Ngayon, ang ginawa ko, nakita ko si Brother Paul, yung Columbia, at saka si Angelica, meron siyang hinihealings. Ngayon, ang ginawa ko, umupo ako doon sa isang tabi. Tapos nakita ko tapos ng healings niya yung babae, ni Pastor Paul, yung tiga Columbia. Healings ako ni Pastor Paul, na evangelist na tiga Columbia, na healers. Hindi naman tayo marunong masyado sa English, tinatranslate ni Pastor Heidi Giage. Yun, si Pastor Paul na taga Columbia. Yun. Tinanong ako, nung daw hinihilings ako, ano raw daw naramdaman ko. Ang sabi ko, yung para ka akong malamig, na para bang kinikilabutan ka. Yun, sabi sa akin, may Pastor Heidi, wala ka ba naramdaman na parang mainit? Sabi ko, wala naman po. Yun. Alam niyo, brother and sister, ika ako nung pumunta dun sa New Life. Nakita ko na nakalakad na ako na yung paa ko hanggang ngayon. Wala na yung pain. Ibig sabihin, wala na yung pain. Andun pa rin yung laki ng paa, pero yung pain ng paa ko, wala na. Doon ko makikita, gusto kong ibahagi. May binahagi si Koto Kaya, pero gusto kong ibahagi lalo yung healings, yung Great Commission. Yun nga, yung sinabi nila, yung Lucas 9:1-2. Gusto ko yung madagdagan yun. Kasi yan yung sinabi sa Exodus 15:26. Babasahin natin, Exodus 15:26. Pala nito, no? Yung sinabi sa 15:26 ng Exodus. Pinahirapan ako ni Brother Purdy. Ito, nag-video na lang ako. Kasi nga, ang hirap kasi na... Ito sabi doon, no? Kung ako ay buong puso ninyo, susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinmang
mga sakit na ipinadala ko sa Egypto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. May binibigay po rito ang Diyos, ano? Sabi niya rito, tuntunin. Meron siyang tuntunin. Kung bumbusin niya susundin. Yung susundin siya, isa pa. Kung gagawin ninyo ang matuwid, yan, may matuwid siyang sinasabi. At susundin ang aking kautusan. Ang kautusan, ito po yung covenant. Yan po yun. Yan yung covenant, yung kautusan. At isa pa yung pong proseso, yung tuntunin. Sabi ng Panginoon, hindi niya ipararanas ang anumang sakit sa atin. Yan po yung sinabi sa Exodus 15:26. Diba? Pagdating po sa Isaiah 53:4, yung sinabi niya, yung sinabi niya, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, hindi natin, subalit inakala natin ito'y parusa parusa ng Diyos sa Kanya. Ibang klase po ang ating Panginoong Kristo, no? Dating po sa 2:24, sinabi rin ng apostol, sabi, sa kanyang pagkamatay sa krus, binasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Brother, sister, ito po ipasalamat po natin sa Kanya. Ipapuriin natin siya. Dahil yung mga sugat ng tinamo niya, yun po ang nagpagaling sa ating mga sakit. Ano po ibig sabihin nun? Yung po kasalanan natin. Yung kasalanan natin, inako ng ating Panginoon sa Kristo. Imbis na tayo maparusahan, dinala ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:7, 2:8, naligtas tayo hindi sa ating gawa, kundi sa biyaya ng Diyos, sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, brother and sister. Kung babalikan natin, binigyan tayo ng authority. Binigyan tayo ng authority ng Panginoon. Sinabi sa Lucas 9:1-2, binigyan niya tayo ng authority ng ating Panginoong Jesus. Power and authority ang binigay ng Panginoon sa atin para gawin natin itong Great Commission na ginagawa natin ngayon. Ito yung Great Commission. Ipangaral ang kanyang salita. At ito naman yung kanyang pangako. Kung nagawa niya, ay magagawa din natin. Sabi niya sa John 14:12-14. Higit pa ang magagawa natin dahil siya'y nandoon na sa kanan ng kanyang Ama. But napakaganda po itong sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya pagdating doon sa Lucas 5:15, basahin niyo po yun. Nangaral ang Panginoong Kristo at siya po'y nagpagaling. Brother and sister, yun lang po.
At maraming salamat sa isang Diyos ang papuri at pasasalamat.